kay Presidente, at sa mga naghahari-harian sa Davao. We see through you. We see through your lies and grandiose promises. Kahapon, isinagawa ang Bagong Pilipinas Movement na rally sa Quirino Grandstand. Sa Davao naman, may prayer rally. At ngayon, Lunes, nakatayo na tayo sa sangandaan ng kasaysayan. Now that the dust has settled, we can see clearly now. Malinaw na ang lahat sa ating mga kababayan. Parang may mali. Sa gitna ng makikintab na entablado, mga sayawan at kantahan, pinapamudmod na pera, at sunod-sunod na political acrobatics at madadramang mga speech sa parehong event, ang tanong pa rin, nasaan na ang ating bansa? Sa tunay na bagong Pilipinas, walang baho ng formally na sa kalagitnaan ng COVID nangurakot pa sa kaban ng bayan. Huwag po nating kalimutan ang mga Michael Yang at iba pang cronies at kawatan na binigyan ng easy access pass sa bansang ito. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang agricultural smuggling at hindi binibigyan ng special treatment ang mga paboritong importer. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang confidential funds para sa mga civilian agencies at walang 125 billion na naubos ng 11 days. Sa tunay na bagong Pilipinas, matapang na humaharap sa China at pinagtatanggol ang ating karagan at ang ating mangingisda. Hindi pinamimigay ang ating yaman dagat at nagtatago sa saya ng mga trolls. Sa tunay na bagong Pilipinas, walang EJ case, walang kaduda-dudang Maharlika Fund at tunay na malaya ang bawat Pilipino. And to my fellow Filipinos, let us speak truth to power, uncover reality. It is only with truth that we strike our path amidst the smoke and mirrors. What is at stake is the future of the Philippines, not just the future of the Dutertes or the future of the President's family.